Mga kaibigan, makinig kayo. May isang balita ngayon na maaring baguhin ang buong takbo ng NBA free agency season. At kung ikaw ay isang Lakers fan, mas mahalaga ito para sa iyo kaysa sa iba. Dahil ang tanong na ito ay hindi lang tungkol sa isang player, ito ay tungkol sa kinabukasan ng franchise. Ayon sa mga ulat mula sa New York Times, si Jalen Duren, isa sa mga pinaka-promising na sentro sa buong liga, ay nagsisimula ng mag-explore ng mga paraan para makalabas sa Detroit Pistons. Ang mga negosasyon sa kontrata ay natigil. May malaking agwat sa pagitan ng gusto ng kampo ni Duren at ng gusto ng Detroit. At ngayon, siya ay bukas na sa posibilidad ng sign and trade. Isip-isipin ninyo ito sandali. Si Jalen Duren sa Lakers, kasama si Luka Doncic, kasama si Austin Reeves. Hindi ito panaginip. Ito ay isang tunay na posibilidad na nakalatag sa harap ng Los Angeles Lakers ngayon din. Pero tulad ng lahat ng magagandang bagay sa basketball, hindi ito simple. May mga tanong, may mga hamon, at may mga desisyon na kailangang gawin na maaring magbago ng lahat. Kaya ngayon, pag-usapan natin ito ng maigi. Ano ang dapat gawin ng Lakers? At bakit ang desisyong ito ay isa sa mga pinakamahalagang hakbang na gagawin nila sa maraming taon? Una, kailangan nating maunawaan kung bakit si Jalen Duren ay isang malaking bagay. Hindi lang siya basta sentro. Sa edad na ito, siya ay already nag-average ng 20 puntos. At tandaan, ginawa niya ito kasama si Cade Cunningham, hindi kasama si Luka Doncic. Pag-isipan ninyo kung ano ang mangyayari kapag napaligiran mo siya ng mas mataas na antas ng talento. Ang pick and roll ni Cade Cunningham at Jalen Duren ay isa na sa mga pinaka-epektibong plays sa buong liga. Ngayon isipin ninyo ang parehong sistema. Pero si Luka ang nagpapatakbo nito. Nandoon ang excitement. Nandoon ang posibilidad. Kaya kung ikaw ay Lakers, ito ang iyong franchise, si Center. Ito ang lalaki na hinahanap ninyo. Hindi na kayo kailangang lumipat-lipat ng mga stopgap center na hindi talaga akma sa inyong sistema. Si Duren ay ang sagot. Pero paano ninyo siya makukuha? Dito nagsisimula ang komplikasyon. May dalawang landas ang Lakers. Una, ang sign and trade. Pangalawa, ang direktang pag-aalok ng malaking pera at hayaang magpasya si Detroit kung imamatch nila o hindi. Pag-aralan natin ang una. Sa sign and trade, ang Lakers ay kailangang mag-send out ng mga player para mabawasan ang financial burden. Mga pangalan tulad nina Jared Vanderbilt, Dalton Knecht at posibleng DeAndre Ayton, lahat sila ay magiging bahagi ng pakete. Marahil hihilingin din nila kay Marcus Smart na mag-opt out para mapalaya ang karagdagang espasyo. Hindi dahil ayaw nila si Smart, kundi dahil kailangan nila ng bawat piso ng cap space na makukuha nila. Kung masesecure nila si Duren sa halos 35 milyong dolyar at maaari nilang i-absorb ang 20 milyon habang ang Detroit ay tatanggap ng 15 milyon sa pamamagitan ng mga player, maaari pa ring mayroon silang sapat na espasyo para gumawa ng mga karagdagang galaw. Isang Cameron Johnson dito, isang Herb Jones doon. Bigla na lang may team kang pang-compete para sa championship. Parang maganda, di ba? Pero narito ang problema. Ang sign and trade ay maglalagay sa Lakers sa ilalim ng first apron hard cap. At iyon ay isang malaking hadlang. Ibig sabihin nito, hindi sila maaaring lampasan ang isang particular na threshold ng sahod. Kahit gusto nilang gawin, ang flexibility na matagal nilang pinagsikatan, maaring mawala ito sa isang kisap mata. Isipin ninyo ito. Mayroon kang si Luka Doncic, si Austin Reeves at si Jalen Duren. Tatlong manlalaro na maaaring kumita ng 30 hanggang 40 milyong dolyar bawat isa. Kapag nagdagdag ka ng hard cap sa itaas niyon, ang espasyo para sa iba ay napakasamot na. Ang iyong kakayahang pumirma ng role players, mag-trade para sa mga karagdagang piraso at buuin ang iyong roster ay lubhang nababawasan. Kung ang kwentong ito ay nagbibigay sa inyo ng pag-asa para sa Lakers, ibahagi ito sa inyong mga kasamahan at kapwa fans, sapagkat ang mga sandaling tulad nito, ang mga sandali ng posibilidad at pagkakataon ay mas masaya kapag pinaghahatian. Kaya ang tanong ay, worth it ba ang trade-off? At dito naniniwala ako na ang sagot ay mas simple kaysa sa inaakala ng marami. Huwag gawin ang sign and trade. Sa halip, itapon lang ang pera, direkta, walang komplikasyon. Ganito ang iniisip ko.
Kung ang Detroit ay hindi nagbibigay kay Durant ng kontratang gusto niya at maliwanag na hindi, dahil kung gagawin nila, nag-sign na siya, ibig sabihin ay may limitasyon sila. Maaaring financial, maaaring strategic, pero sila ay may limitasyon. Kaya bakit hindi samantalahin iyon? Pumunta ka kay Jalen Durant at sabihin mo, narito ang 40 milyon o kahit 35 milyon, piliin mo. Hayaan mong ang Detroit ang magdesisyon. Kung imo-match nila, magiging masaya si Durant at mananatili siya. Kung hindi nila match at malamang hindi, batay sa lahat ng alam natin, pag-aari na ng Lakers si Jalen Durant. At sa sitwasyong iyon, ang Lakers ay hindi na hard cap sa first apron. Nananatili silang may kakayahang gumawa ng mga galaw. Kung mag-opt out sina DeAndre Ayton at Marcus Smart, meron pa ring halos 20 milyong dolyar ang Lakers para gamitin. Sapat na iyon para mag-sign ng 2 o 3 kalidad na role player. Isipin ninyo ang roster na iyon. Si Luka Doncic na nagpapatakbo ng offense. Si Austin Reeves bilang inyong third option na may kakayahang mag-create ng sariling shot. Si Jalen Durant bilang inyong sentro. Isang lalaki na nagdo-dominate sa paint, nagre-rebound, nagbo-block, at kumukumpleto ng bawat lob na ipinupukol ni Luka. Pagkatapos ay dagdag pa ang isang Herb Jones para sa defense o isang Cameron Johnson para sa spacing. Bigla na lang, ang Lakers ay may tunay na championship caliber roster. Hindi lang pangarap iyon. Yun ay isang plano. Isang malinaw, makatwirang plano na maaaring maisagawa ngayon kung gagawa ng tamang desisyon ang Lakers. Ngayon, alam ko ang inobserba ng ilang tao. Pero Tyler, o kung sino man ang nagsasalita, hindi ba mas madali ang sign and trade? Hindi ba mas garantisado? At ang sagot ko ay, hindi palagi ang mas madaling daan ang pinakamatalinong daan. Sa sign and trade, ibibigay mo ang iyong flexibility, ibibigay mo ang iyong kakayahang gumawa ng mga karagdagang galaw sa bukas. Ilalagay mo ang iyong sarili sa isang kahon na mahirap lumabas. At para saan? Para sa garantiya na ilililipat ang isang player na maaari mong makuha sa pamamagitan ng isang direktang offer kapag maaari mong makamit ang parehong resulta ng may mas kaunting sakripisyo, lagi kang pumili ng mas kaunting sakripisyo. Ang Lakers ay may posisyon ngayon na hindi maraming team ang mayroon. Mayroon silang cap space, mayroon silang mga asset, mayroon silang isang superstar sa anyo ni Luka na nagbibigay ng appeal sa anumang libreng ahente. Huwag nilang pag-aksayahin iyon sa pamamagitan ng pag-complicate ng isang bagay na maaaring maging simple. Magtawag kay Jalen Durant, ipunin ang mga numero, at ipakita sa mundo na ang Los Angeles Lakers ay seryoso tungkol sa pag-win ng championship. Sapagkat sa dulo ng araw, iyon ang tanging bagay na mahalaga. Hindi ang proseso, hindi ang mga trade rumors, hindi ang mga salary cap calculations. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang manalo. At kung si Jalen Durant ay maaring makatulong sa Lakers na manalo, at naniniwala ako na kaya niya, kung gayon ang sagot ay malinaw. Gawin ninyo. Gawin ngayon. Bago pa mabago ang lahat, ang NBA ay puno ng mga sandali ng pagkakataon na lumipas ng hindi sinasagkay. Mga sandali kung saan ang isang franchise ay maaring sana ay naging isang dynasty, kung lamang nila nagawa ang tamang galaw sa tamang oras. Ang Lakers ay nasa isa sa mga sandaling iyon ngayon. Si Jalen Durant ay bukas. Ang Detroit ay nag-aalangan. Ang pinto ay nakaawang. Ang tanong lamang ay, sapat ba ang lakas ng loob ng Lakers para pumasok? Bilang isang fan, lahat ay gusto nating sagutin ng oo. Dahil ang uri ng basketball na iyon, ang uri ng basketball na nagtatampok ng isang dominant center kasama ang isang world-class playmaker ay ang uri ng basketball na nagdadala ng mga championship banner. At iyon ang uri ng basketball na nararapat sa Los Angeles. Kung naniniwala kayo sa posibilidad na ito, i-like ang video na ito, ibahagi ito sa inyong mga kaibigan, at mag-subscribe para hindi kayo makaligtaan ng kahit anong balita. Dahil ang NBA Free Agency ay mabilis gumalaw, at kayo ay kailangang nandoon kapag nangyari ang mga bagay. Hanggang sa susunod, salamat sa pakikinig. At tulad ng lagi, abangan ninyo ang susunod.